sa isyu ng Ang Bayan, Oktubre 21, 2025. Editorial, palawakin ng kilusang protesta para wakasan ang rehimeng US Marcos. Patuloy na niyuyugyog ng politikang krisis ang reaksyonaryong estadong pinatatakbo ng mga burokratang kapitalista. Hindi humuhupa at maya't mayang sumisilakbo ang galit ng masa sa nabubunyag na mas maraming kaso ng korupsyon. Hindi nauupos ang kilusang walkout ng mga estudyante, bagkus ay kumakalat pa sa mga universidad sa Maynila at iba pang bahagi ng bansa. Lumalaganap ang pagkilos ng mga grupong sibiko, taong simbahan, manggagawa, maralita at iba pang sektor. Malalawak na alyansa ng mamamayan ang naitatagag na desididong kampi ng katarungan para sa bayang biktima ng kriminal na korupsyon. Nagbangon na ang isang malapad at makapangyarihang kilusang bayan na yayanig sa rehimeng US Marcos at magwawakas sa paghahari ng mga burokrata kapitalistang pangkating nasa poder. Nagmamalinis at umaarte si Marcos na nagugulat o galit sa mga nangungulimbat. Walang katuturan sa taong bayan ang sikretong investigasyon ng binuo niyang Independent Commission na klarong walang ibang pakay kundi pagtakpan ng katotohanan ng bilyong-bilyong pisong porsyento sa mga anomalyang kontrata ang umakyat sa Malacanang at na mismong si Marcos ang hari at nasa tuktok ng bundok ng basura ng korupsyon. 3 buwan matapos niyang ideklarang mahiya naman tayo, malinaw sa mata ng taong bayan na si Marcos mismo ang numero 1 walang hiya at pinakagarapal sa pagbubulsa ng bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan. Pilit sinasakyan ng pangkating Duterte ang malawak na protesta ng taong bayan pero sasandakot lamang ang kanilang nalilinlang. Hindi nila mapagtakpan ang sariling krimen at pangungulimbat, lalo na noong nakaupong presidente si Rodrigo Duterte. Muling nauungkat ang bilyong-bilyong ibinulsa ng mga Duterte sa kontrata sa Pharmaly noong panahon ng pandemya, ang 51 bilyong pisong flood control project ni Paulo Duterte at ang 125 milyong pisong confidential and intelligence fund ni Sara Duterte. Bilyon-bilyong pisong kontrata rin ang napunta sa nooy alalay ni Duterte na si Bongo at iba pang mga alyado. Sa harap ng lumalaganap na usap-usapan para palitan ang nagaharing rehimen, ipinamalas ng imperialismong US na matatag nitong sinusuportahan ang puppet nitong si Marcos. Kamakailan, personal na binisita ng isang opisyal ng embahada ng US ang pagdinig sa ICI bilang patunay ng suporta nito. Nanggagalaiti ang taong bayan na sa kabila ng matinding galit sa korupsyon, harap-harapang inulit ni Marcos at mga kasapakat niya sa Kongreso ang pagsisingit ng samut-saring pork barrel sa budget sa 2026. Pilit ipinasok ang 281 bilyong pisong pork barrel ni Marcos sa anyo ng unprogrammed appropriations, confidential and intelligence funds at iba pa. Nasa 414 na bilyong piso naman ang pork barrel na pinaghahati-hatian ng tiwaling mga kongresista at senador. Patuloy na nabubunyag kung paanong lahat ng programa ng gobyerno ay batbat ng korupsyon. Liban sa mga proyektong flood control, bilyon-bilyong piso din ang kinukulimbat sa mga farm-to-market road, multi-purpose building, health center, tulay, daan, gayon din sa pampublikong pondo para sa ayuda, sweldo, pensyon at siguro. Alam na alam ng mamamayan kung sino-sino at nasaan ang mga proyektong ito na kinurakot ng mga korap na opisyal ng gobyerno at militar at mga kasabwat nilang malalaking negosyante. Sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor, ang mga ito ay marapat na ungkatin, isidokumento, isiwalat at isampal sa mga kriminal na burokrata kapitalista. Hindi dapat lubayan ng mga Pilipino ang paniningil at pagpapanagot sa mga burokrata sa kanilang mga pagkilos at protesta. Kaakbay ang mga kabataan, dapat iba yung palakasin ng masang maralit ng anak pawis at mga manggagawa ang kanilang tinig laban sa korupsyon, burokratang kapitalismo at pasismo at para paalingaw-ngawin ang sigaw para sa pagwawakas sa pahirap na rehimeng US Marcos at paghari-harian ng pangkating Duterte. Pinakalaganap pa ito sa mga maralitang komunidad at pabrika kung nasaan pinakamarami ang pinakagalit ang masang anak pawis na biktima ng korupsyon at sabuatan ng mga burokratang kapitalista at malaking negosyante. Liban sa usapin ng pagbaha sa mga komunidad na bunga ng korupsyon at palpak ng gobyerno, dapat patampukin ang usapin ng mababang sahod, malawakang disimpleyo ng kabataan, mataas na presyo ng mga bilihin, mataas na gasto sa edukasyon, walang awat na pagtaas ng presyo ng gasolina, bulok na serbisyong panlipunan, at iba pa na bunga ng sabuatan ng mga korap na burokrata kapitalista at hayok sa tubo ng malalaking burgesya. Palawakin pa ang kilusang protesta laban sa korupsyon sa pinakamaraming probinsya. Sa mga bayan at lungsod, milyon-milyon ang biktima ng palpak at di magamit ng mga infrastrukturang pinagwaldasan ng pera ng taong bayan. Tipunin ang kanilang galit sa mga trahedyang dinaranas nila tuwing may sakuna
sakuna ng bagyo, lindol o kahit simpleng pag-ulan. Panagutin ng mga burokrata kapitalista sa krimen nilang sanhi ng paglubog sa baha ng buong komunidad at mga sakahan, pagbagsak ng mga tulay, pagkawasak ng mga kalsada, pagguho ng mga gusali at tirahan at iba pa. Mahigpit ang ugnayan sa burokratang kapitalismo ng pagkalugi ng mga magsasaka, mababang sahod ng mga manggagawa, pagbagsak ng kita ng mga driver, pagsadsad ng kabuhayan ng mga maralita, pagkawala ng tirahan, pagkalubog sa utang, dislokasyon at pagpapalaya sa lupa at maraming muka pa ng karalitaan. Dapat isanib ng mga estudyanteng kabataan at iba pang sektor na tumindig laban sa korupsyon ang kanilang hanay sa lakas ng masang anakpawi sa kalusuran at kanayunan. Kung may labis mang kinatatakutan si Marcos na yayanig sa kanyang paghahari, iyan ay ang sabayang pag-walkout sa mga paaralan, aklasa ng mga manggagawa, marcha ng mga magsasaka, welga ng mga kawani ng gobyerno, guro at akademiko, tigil pasada sa pampublikong transportasyon at iba pang anyo ng sama-samang pagkilos ng sambayanan. Matatag na sumusulong ang dumadaluyong na kilusang protesta ng bayan laban sa korupsyon at burokratang kapitalismo dahil sa pangunguna ng mga pambansang demokratikong organisasyon at alyansa. Sila ang pinakadeterminado at pinakapuspusan sa pag-abot at pagpukaw sa masa. Sila ang nagpupunyagi na buuin ang pinakamalapad na pagkakaisa ng bayan laban sa rehimeng U.S. Marcos. Habang pinadadaluyong ang kilusang protesta, dapat isabay ng mga pambansang demokratikong persa ang masiglang kilusang pag-aaral sa lipunan at Rebolusyong Pilipino sa hanay ng masa. Dapat walang sawang ipaliwanag na ang korupsyon at katiwalian ay likas sa malakolonyal at malapigal na sistema at mawawakasan lamang sa pagbabagsak sa imperialismo, feudalismo at burokratang kapitalismo. Ang hangad ng taong bayan ng pagbabago ng sistema ay makakamit lamang sa pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Kaya dapat itatag ang pinakamaraming balangay ng mga organisasyon ng National Democratic Front sa kanilang hanay at puspusang suportahan at palakasin ang bagong hukbong bayan. Dapat palalimin at palawakin ang pag-ugat ng partido sa hanay ng masa upang magsilbing gulugod at taliba ng kanilang matagalang pakikibaka.